ayusin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefits sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng... Ibig sabihin, mas marunong pa pala yung anak ko sa'yo na 2 taon. Kasi yung anak kong 2 taon, nung pong minsang nandito sa harapan ko at ako nagkaharap sa computer, marunong mag-mouse. Alam niya yung thumbnail ng YouTube. Yung pinaka ng YouTube, kung paano pipindutin 'yon at kung paano manonood sa YouTube. Computer po. Sa laptop din nakikigulo. Ang anak ko may sariling iPad. 2 iPad ng anak ko. Naaatim ng nila LRY at nila GYD na suportahan tong ganito kabobong tao. Sabagay, kailangan nga pala nilang tagapagtanggol. Mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi phone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi siya itatapon basta-basta. Sisira siya. At magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo bakit private yung laptop ko. Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So, nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So, bumili ako sa list. Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi tatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasa sa bibili ng gamit. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Tulad ng siya dapat. Ayun, so maliwanag na si Sara Duterte ay may laptop na hindi po kayang bilhin ng gobyerno. So imagine niyo po kung gaano kamahal yung laptop na yon. Ibig sabihin, yung laptop na yon ay napakamahal. Hindi nabili ng gobyerno, pero nabili ng isang Sara Duterte. Ikaw ba naman, 6.7 billion ang pumapasok sa bank accounts mo? Hindi mo mabibili yung laptop na gusto mo. Gobyerno nga, 'di ba? Sinabi ng gobyerno daw na hindi namin kayang bilhin 'yan. Pero nabili po ng isang Sara Duterte. Imagine niyo na lang kung gaano kayaman, gaano karaming pera ng isang Sara Duterte dahil yung laptop na gusto niya hindi kayang bilhin ng gobyerno. So, gaano kamahal 'yun? Kaya ito po nga si Sara Duterte. Kumbaga, alam naman na to, kaya nga ganyan magsalita yan, ang bagal magsalita, malungkot, walang kasigla-sigla. Kasi nga, si Sara Duterte po, alam naman niya na siya hindi naman nanalo sa 2028.
Alam niya 'yan. Alam niya 'yan na ano, na wala ng ano, hindi naman mananalo. Wala na po 'yang ano, kahit anong, pag-asa na manalo sa 2028. Kaya nga maanong-maano siya, malungkot na malungkot ang kanyang mga pinagsasasabi, 'di ba? Yung pong kanyang mga salita na yun na sarili lang daw niya yung laptop na yun, siya lang daw magagastusan. Alam naman natin na si Sarah hindi naman siguro din, basta-basta mambabato ng laptop 'to kasi nakita naman natin na ito ay nambabato ng suntok. 'Di ba? Kamao lang ang gamit niyan, hindi na kailangan ng ano niyan, ng laptop, kamao. Nakita naman natin kung paano mang-jombag ng ano 'yan, ng sheriff. Yung sheriff na sumusunod lang sa utos ng korte sa trabaho, ginagawa lang niya yung kanyang mandato, pinagsasapak at pinagsusuntok nitong si Sara Duterte. So, alam naman natin na yan ang, kakayahan ni Sara. Kaya nga siguro nga baka hindi ng bato ng laptop at ng bato na lang ng kamao. Puwedeng gano'n, eh. Eto ba yung gusto na presidente nitong, grupo ni Alpotera? Yung ganyang presidente na para sa kanila, baka malaki maging tulong sa kanila, ma-save sila sa mga kaso, dito sa 42 na employees na tinanggal nila ng kawalang, alang kalaban-laban, baka nga maise-save niyan si Alpotera, si LRY, si GYD at si OBY. Pero 'di ba, paano naman yung mga Pilipino? Paano naman kami na mga Pilipino din naman na sabi nga ng mga DDS, we deserve better. Kasi ang better ay walang iba kung hindi, yung makakatalo kay Sara Duterte. Kasi kung si Sara Duterte ay magiging presidente po natin sa 2028, kawawa po diyan ang mga maliliit na Pilipino. Yung mga manggagawa, yung mga contractual, yung mga, 8 to 5, yung mga nagtatrabaho sa mga planta, kawawa yan. Bakit? Kasi si Sara Duterte po ay babahain po ng mga illegal ang Pilipinas 'pag yan ang naging presidente. At etong ating, Palawan baka ibenta na sa mga Chekwa yan o pamigay na. Gawin na lang, probinsya ng, mga Chekwa ang, Palawan para etong West Philippine Sea, hindi na po mahirapan ang mga Chekwa, sa pagsakop diyan. Baka ibigay na lang 'yan ni Sara Duterte. Kaya nga ano, kumbaga etong usapin ng, pagkandidato ni Sara Duterte sa 2028, ano na 'to, eto na yung kumbaga last hurrah. Wala na. Hindi na po ito mauulit. It's now or never yung 2028 na kandidatura ni Sara. It's now or never 'yan. Mahirap po 'yan, baka akala niyo yung mga mahihirap na DDS kapag, naging presidente si Sara gaganda buhay niyo, hindi. Lalo kayong papahirapan niyan dahil si Sara Duterte at si Digong ay anti-mahirap. Hindi po 'yan kakampi sa mga mahihirap. Bakit? Wala kayong maibibigay na pera diyan. Yung ayuda na para sa inyo nanakawin pa niyan. Naalala niyo ba yung pandemya? Panahon ng pandemya, anong ginawa ni Digong? Ninakawan ang mga Pilipino. Sa halip na makamura sa mga vaccine, sa mga face mask, sa mga, hospital equipments, ang mga binili nila, yung mga mahihinang klase pero, quadruple ang presyo. Kung ang presyo ng isang equipment, 1,000,000, pepresyohan nila ng 10,000,000 o mahigit pa. Ganyan po ang ginawa ni Digong noong panahon ng pandemya. Gusto niyo bang maulit-ulit kay Sara Duterte? Baka kahit walang pandemya, baon tayo sa utang niyan.
Kaya nako Kuya Makwan at Big Mama, Blue Jeans, Ate Ayumi, Ate Ruby Lagman, nako, Ate May Noble, wag niyo iboto yan si Sara kasi antay-mahirap po yan eh. Wala pong pakialam ang mga Duterte sa mga mahihirap. May pakialam lang sila sa mga mahihirap, alam niyo kung kailan? Isang araw lang yun. Kada botohan, may paki sila sa Pilipino. Pero after nun, wala na. Pati yung mga ayuda na para sa mga mahihirap na nakawin pa niya. Ganyang katindi yung sindikato ni Digong na yan. Okay, Ate Ruby Lagman, mga reasoning ni Sara ay napakababaw, parang batang 10-year-old. Tama po. Ate May Noble, bakit pa siya bumili at bakit nakapasayan sa bar? Dapat dyan dinidisbar. Parang obob magsalita. Ayun nga yun, no? Ewan ko ba't ganun. Baka ano lang, baka pagod. Okay, sabi ni Purian Walker, BP Sara claims not afraid to lose post amid impeachment battle. Spoken like a true guilty entitled spoiled brat. O, hindi pala siya takot, di mag-resign siya. Diba? Ganun kadali yun. Sabi ni Alien Mind, wedi nga, we. Raymar Delpin, ang maleta boy, asa na at saka Sara para sa Pangulo sa 2028, di kayo mananalo, kaya matulog ka na. Okay. Di pala mananalo. Hindi kami mananalo sa 2028. Hindi naman ako kakandidato eh. Tanga ka ba? Blue Jeans, ayan, hello po. Makwa, never ako nag-vote sa Duterte's family. Ate May Noble, hindi po ako botante. Malas niya. Tama lang yun talaga na wag kayo sumuporta sa Duterte. Kasi magiging triple ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Baka ang mga Pilipino ngayon, Ate Ayumi, hello sa'yo ha. Baka mga Pilipino ngayon nag-a-abroad dahil sa hirap ng buhay. 'Di ba? Kaya nag-a-abroad. Alam niyo po ba, pag si Sara Duterte ang naging presidente, baka tayo mismo na mga Pilipino magpunta ng Mars sa hirap ng buhay. Ganong katindi ang gagawin ni Sara Duterte dito sa Pilipinas. Napakalaki po ng gagawin niya na perwisyo sa buhay nating mga Pilipino. Kasi nga po, ang isang Sara Duterte wala pong itong pangarap kung hindi ang makapaghigante sa lahat ng mga umapikuno sa kanyang tatay. Kahit naman ng totoo, siya ang sila ang nang-ape sa mga Pilipino. Yan ang niyan. Si Sara Duterte kasi napaka mapag yung kanyang puso ba? Ano tawag dito? Yung mapaghigante. Ayan, mapaghigante yan. Kaya po hindi po talaga dapat yan maging kahit barangay tanod nga hindi pwede yan kasi talagang peperwisyuhin po niya ng ang ating buhay. Tayong mga Pilipino po talagang peperwisyuhin po niyan. Kaya mainam pa po na na hindi po talaga yan mapwesto. Kay Blue Jeans, may bago na naman papadating na hantavirus daw, pandemic na naman daw, ingat-ingat po lagi. Hindi po totoo yan. Sa mga lang po siguro naman yan. Hindi talaga katulad yan nung matindi, COVID. Ate Mayet, shoutout sa iyo ha. Hello po, hello po. So, ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito ha. Salamat po sa inyong pagsama at thank you po sa inyong mga comment. Yes, naniniwala ako sa inyo. Jess Gilas, salamat po. Ate Ayumi, alam mo Mac, pro Duterte ko pero naisip ko yung about kay Alice Go at sa Pogo. Eto, Ate Ayumi. Alam mo ba na hindi naman tayo papasukin ng mga Tsekwa kung hindi dahil kay Gloria. Isa sa mga nakapagpapasok ng mga Tsekwa ay si Gloria. Ngayon, lumipas po ang mga ilang taon, naging presidente si Digong, etong Pogo po, ginawa po nilang legal. Kasi dati bawal dito sa atin yan, Philippine Offshore Gaming Operators o Operations. Bawal yan noon sa atin. Ngayon, etong Pogo, bawal sa China.
ang ginawa ni Digong, ginawang legal dito sa Pilipinas. So ano tendency niyan? Yung mga pogo po doon sa China, dito sa atin lahat nagpuntahan. At hindi lang talaga basta pogo. Kahit yung mga kriminal at mga wanted sa China, sa iba't ibang lugar ng Asia na mga wanted na mga Chekwa, nagpunta po sa ating bansa. Dito po sila nagtago. Bakit? Kasi alam nila na dito, korupsyon ang pinakapangunahing problema. At yun po ang kanilang sinamantala. So, nung ginawa pong legal ni Digong ang Pogo, dyan na po lumakas ang loob ng mga Chekwa. 2019, dyan nagsimula si Alice Go na mamayagpag at magtayo ng mga pogo-pogo, ang daming tinayo na mga building, daming na-acquire na mga properties. Kasi nga, si Alice Gu ay may ugat na sa Pilipinas. Kasi nga po, siya ay matagal na rito sa Pilipinas, kaya mukha ng Pilipino. Eh, di ba nga, kita nyo, nakakandidato pa nga na nakakandidato pa ito na mayor at nanalo. At nakapagpagawa yung kanyang kumpanya ng napakalaking building na parang SM sa laki, sa likod lang ng kanyang munisipyo. Yung munisipyo niya nagmukhang barong-barong sa laki ng building na pinagawa. O bakit hindi yun napansin? Dahil nga, nung mga panahon ni Digong, may tagabulag. Ano yung tagabulag na yun? Pera. Ganun po katalamak ang korupsyon ng panahon ni Digong. Kaya nagkaroon tayo ng Chekwa na mayor at yung Pogo po ay nakapasok dito sa ating bansa at napakarami ang mga wanted, mga pugante na nakapunta rito sa Pilipinas na mga Chekwa. At yung mga Pogo, ano na yan, parang ano yan, ang nangyari yung parang Pogo, kahit nasa loob ng Pilipinas, hindi sila sakop ng law enforcement. Bakit? Kasi pinrotektahan sila noon ni Digong. Sino ang bagman ni Digong sa Pogo? Si Harry Roque. Kaya nga si Harry Roque, kita nyo, hiningi lang ang salin sa Congress, nagtago na. Kaya ate, hindi kita pinipilit na maging pro BBM. Pero bilang isang manonood ko na meron tayong iisang interes, yung anti-kulaong. Siyempre, ang gusto ko rin naman ikaw hindi po masaktan sa aking mga topic na katulad na ganito. Dahil ako naman, kaya din naman ako napunta sa politics. Kasi nga, ang sabi ko nga, tamang info para sa Pilipino. Yun ang yun ang aking, kumbaga parang battle cry ko tamang info para sa Pilipino. So ayoko na ikaw na nanonood sa akin ng anti-kulaong topic tapos sa politics naman, pro Duterte ka. Di ba, nagsasalita ako ng hindi maganda sa mga pro Duterte at ako talagang vocal na anti-Duterte. Pero gusto ko na ikaw kahit papaano yung mabuksan yung isip mo na hindi man natin masabi na hindi mo man direktang maisip na masamang tao si Digong, pero meron siyang nagawang mali. Yun ang aking punto. May nagawa siyang mali at kailangan niyang pagbayaran niyan doon sa dahig. Bakit? Kasi kung dito gagawin yung kanyang kaso, let's say yung crime to humanities o mass murder na ginawa niya sa kanyang pamumuno. Hello Ate Ira. Alam natin walang mangyayari. Ma-acquit lang si Digong. Ma-acquit lang. Walang mangyayari. Yung mga biktima ng EJK walang makukuhang hustisya. Bakit? Si Sara Duterte binantaan na ang buhay ni PBBM, ni First Lady Lisa Marcos at ng dating Speaker Martin Romualdez. Pero naparusahan ba si Sara Duterte? Hindi. Alam niyo kung sa Amerika nangyari yan. Let's say isang vice-presidente ni Donald Trump nagsalita sa kanya ng hindi maganda.
kukunin na yan ng Secret Service o ng CIA. Itatago na yan at baka hindi na makita kailanman. Bakit? Ang binantaan niya, presidente. Pero dito sa atin, hindi napaparusahan si Sara. Bakit? Aminin man natin o hindi, may impluensya pa din. Ayan. Sige ngayon ka magpaalam, Boss Mac, andyan si Attorney Ira. Ay, hindi. Ano naman to eh? Ano naman to? Hindi naman to kulaong time eh. Di ba magpapaalam na nga dapat ako, buti nga nagtanong si Ate Ayumi. Ayun. Tulog na tayo at maaga po tayong babangon mamaya, lalaban pa tayo sa buhay. Ate Ira, salamat salamat sa paghabol. Ayan, Kuya Chi, hello po. Ate May Noble, kung dito siya sa US, nakulong na yan si Sara sa pagtataksil sa bayan. Yun. Tama yun, yung yung na yun, yung betrayal of public trust. Kasi hindi naiisip, ito yung ito yung hindi naiisip ng iba nating mga kababayan. Yung betrayal of public trust na yan, ito yung pinaka, parang pinaka main na naiisip ko talaga. Yung betrayal of public trust, nilabag ni Sara. Kasi nga, ang pinamukha sa atin ni Digong, anti siya sa droga. Pero, 'di ba? Alam naman natin na si Sara po ay tumanggap ng pera daw sa mga drug lords para sa kanyang kandidatura, pati sa mga pogo operators. Tumatanggap din siya ng pera sa mga drug lords. So ano ibig sabihin nun? Pagtataksil sa bayan yun. Bakit? Ang tatay mo nga, anti-drugs daw eh. Tapos ikaw tumatanggap ng pera sa drug lords. Dito sa Amerika ay patatanggal yan ni President Trump. Diba? Okay, Ate Ira, no probs, Mac. Na-miss ko lang makipag-interact sa inyo. Salamat, Ate Ira. Ano ba, naalimpangitan ka lang ba? Kay Kulaong. Naalimpangitan ka na naginip pa si Kulaong yung nasa harapan mo. Pero salamat po at ingat po kayong lahat dyan. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Thank you po sa inyong pagsama sa live ko talaga. Thank you. Bye-bye po. Good night. Babush.